Grabe talaga, lutang na lutang eh. Hindi na ho maitago, hindi na may kakaila. Alam ba ninyo na yung mga pro-Duterte, kahit yung mga artista like Robin Padilla, Philip Salvador, Willie Rebillame, Lito Lapid, Bong Revilla, yung mga kalalang artista. Halo na yan, mayroong mga kandidato ng administrasyon o kandidato ng kampo ni Duterte. Wala kang marinig sa iso ng pananatili at patuloy na panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Alam ba nyo ngayon na pati yung Palawan ay inaangkin na ng China? First, the West Philippine Sea. Now it's Palawan. China's territorial greed knows no limits. They took our reefs, built military bases in our waters, harassed our fishermen, and now they're claiming Palawan. Yes, Palawan. That's over 2,500 kilometers from the nearest Chinese landmass. Chinese social media is now pushing the absurd claim that it is Zhenghe Island of the Ming Dynasty. The same playbook they used for the West Philippine Sea. They try to rewrite history, spread propaganda, repeat the lie until it sticks. They are also claiming the Spratly Islands, where Calayan group of islands are. Scarborough Shoal, Bajo de Masinloc, Panatag Shoal, and Second Thomas Shoal, Ayungin Shoal, all are part of the West Philippine Sea. They built illegal structures, blocked our fishermen, and pretend that these were theirs all along. Now they are claiming Palawan. And where are the politicians and the people who claim the West? Philippine Sea does not exist? Where are those who insist we should negotiate instead of standing our ground? Will Repsor Marcoleta condemn this? Will former President Rodrigo Duterte, who once suggested we should be a province of China, like Fujian, condemn this? Will their future president, VP Sara Duterte, finally speak up after being silent for years about this issue? This is what happens when pro-China propaganda poisons our people. This is what happens when politicians would rather defend China's claims instead of ours. When social media influencers push Chinese narratives disguised as neutrality, when Filipinos are told to accept submission as diplomacy. And if we let this slide, it won't stop at Palawan. It's time to wake up. China is not just claiming islands. They are claiming our country. And if we don't push back, they will take as much as we let them. We used to be a nation of warriors, of heroes, of people who fought and bled for our country and our freedom. And yet here we are, watching as China redraws our borders while some of our own countrymen help them do it. Our national heroes and forefathers must be turning in their graves over this betrayal. At ngayon ay lumalabas na patuloy pong padami ng padami ang mga barko ng China sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa. Ayon sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard, ay Commodore Tariela at General Trinidad, spokesman ng Navy at saka ng Coast Guard. Hindi lang ho mga barko ng Coast Guard, Chinese Coast Guard. Nandyan na rin po sa West Philippine Sea ang mga barkong pandigma ng People's Liberation Army. Okay? Diyan yan na pong kalala. At yung Palawan ay kinukuha na rin sa atin ng China. Pero sa kabila ng paninindigan ng Philippine government ni Pangulong Marcos, ng military, ng Coast Guard, at ng mga matitinong Pilipino na ipaglaban ito, tayo-tayo lang ang naninindigan dito at nagsasalita. Yung kampo ng mga Duterte at yung mga artista na nabanggit natin, wala tayong marinig sa kanila. Pero ang kailang tinatakbong posisyon ay napakataas, senador. Lahat sila gustong maging senador. Pero itong international at national issue hindi nila madiscuss. Ayaw nilang talakayin at wala tayong marinig na pagkundina. Walang pagkundina, wala silang pagtutol sa ginagawa ng China. Inuulit ko, hindi lang po mga barko ng Coast Guard ng China ang nandyan. May mga barko na pong pandigma, may mga barko na po ng People's Liberation Army. 2 o 3 kung di ako nagkakamali yung sinabi ni General Trinidad ng Philippine Coast, ng Philippine Navy. So yun na yung sitwasyon. Ano ba naman po kasi ang alam niyang si Philip Salvador, si Robin Padilla, si Willie Rebillame, pati yan si Jimmy Bondoc. Ano ba alam niyang mga yan? Diba? Ano ba alam niyan sa pagtatanggol para sa West Philippine Sea? Ano ba ang alam niyan? Sa papasukin nilang larangan, sa papasukan nila na posisyon sa gobyerno. Wala. Ang alam lang niya mga yan ay kumandidato para kay Digong at kay Sara. Yun lang ang alam niyan.
Patapos isa pa ito, nakakasipon itong mga taong ito. Senador Bato de la Rosa. Ha? Parang kanyang pinapalabas ngayon mas ano daw ho, hindi daw magulo ang China ng panahon ni Duterte. Nirespeto raw ng China si dating Pangulong Duterte. Yan ang sinasabi ni Bato de la Rosa, na ngayon ay senador at dating PNP chief. Ang kanyang sinasabi, ngayon, walang respeto ang China under President Marcos. May respeto lang ang China noong panahon ni Duterte. Pero, Senador Bato, hindi lang ho alam ng taong bayan. Hindi naman po ngayon lang naging agresibo ang China. Panahon pa ni Gloria, panahon pa ni Erap, ni Gloria, ni Aquino, at kahit na sinasabi mong panahon ni Duterte, hindi lang pinag-uusapan ng panahon ni Duterte. Kasi ang Malacanang, ang military at Coast Guard, tahimik sa isla ng West Philippine Sea noong panahon ni Duterte dahil kaibigan ni Duterte ang China. Kahit anong gawin ng China sa West Philippine Sea, no comment ang Malacanang noon. Nagbiro pa nga si Duterte na, hayaan natin na maging probinsya tayo ng China. Isipin mo yon. Sa halip na ipaglaban yung ating teritoryo, hindi pinaglaban ng kampo nung nakaraang gobyerno. Kaya ito sinasabi ni Bato de la Rosa, malayong-malayo sa katotohanan, na gusto niyang palabasin na magulo ang China ngayon dahil under Marcos administration. Parang gusto niyang palabasin ngayon lang naging agresibo. Isang malaking fake news yan at malaking disinformation. Ang totoo, matagal na, dekada na nag-agresibo ang China na kuhanin, agawin sa atin ang marami mga isla sa West Philippine Sea. Kaya, Senator Bato de la Rosa, malabong-malabo yan sinasabi mo. Panlilin lang yan sa mamamayang Pilipino. Noong panahon ninyo, pinagtakpan nyo ang panghihimaso, panggugulo ng China sa West Philippine Sea. Kasi kaibigan ng amo mo. Nakipagkaibigan sa China kahit tayo inaargabyado. Ngayon, under President Marcos, hindi na siya pumayag. Ipinaglalaban ang international law, national law, exclusive economic zone. Kaya pinag-uusapan at maingay ngayon sa media, social media ang nangyayari dyan. Hindi ito bago. Matagal na ito at kasalukuyang nangyayari pa rin, Senador Bato. Saan ka humuhugot ng iyong mga paliwanag na yan? Kandidato ka pa naman, Senador. Hindi ka iboboto ng mga Pilipinong matitino, ng mga Pilipino nakakaintindi ng sitwasyon sa iyong sinasabing yan. Na sa aking opinyon, panlilin lang yan sa mga Pilipino. Bahala na kayo kung anong gagawin nyo kay Bato pagdating ng eleksyon. Yan si Bato, nako, pro-China din yan. Di ba? Naturingang dating sundalo, dating pulis. Hindi po niya man lang maipagtanggol ang West Philippine Sea at ang mga kababayan natin na naputulan na ng daliri, nakuha na ng mga kagamitan, sinaktan, sinigawan, inakmaan at kung ano-ano pa na mga pambubuli ng mga Tsekwa ang ginawa diyan. Di ba? Imagine niyo po. Meron tayong mga ganyang senador na matapang lang kapag nasa media, kapag nasa harapan ng mga nag-i-interview. Pero sa mga bagay na katulad nito na West Philippine Sea na dapat ay pinagtatanggol, tahimik, tameme, naku po. Alam nyo na kung ano gagawin nyo sa May 2025 election kay Bato. Sa iba nating mga balita, ito naman yun, isa pa ito. Yan talagang Bureau of Immigration, pati DFA, talagang kailangan dito reforma. Ay akalain nyo, meron hong mga 3 big time na POGO operator. Dineport ng immigration, pero pumayag sila, yun daw hong 3 big time na POGO operator, ang bumili ng ticket, tapos nag-stop over sa isang lugar, hindi na tumuloy ng China. Kasi hindi siya tumuloy ng China dahil meron silang mga kaso ron, huhulihin sila ron. So, ibig sabihin, pinadeport pero hindi dinala doon sa bansa. Pinaalis ng Pilipinas pero hindi pumayag ang immigration na ito'y hindi makabalik ng China, somewhere kung saan sila nagpunta. Kasi raw, yun daw ang bumili ng ticket kaya nakapag-stop over kung saan lugar. Basta pinalabas lang ng Pilipinas, wala nang pakialam kung saan makakarating. May mga kaso sa China. Hindi naman lahat, pero marami po sa operator may kinalaman sa POGO na sugal dito sa Pilipinas na ipinatigil ni Pangulong Marcos, merong mga criminal cases sa China, kaya hinahanap din sila ron. Sa halip na i-deport natin, papuntahin sa China itong mga taong ito para managot sila. Hindi po.
Basta lang pinalabas ng wala nang pakialam, parang ganun ang immigration. Laking kapalpakan ito. Malamang may kumita na naman dito. Magkano usapan dyan? Isipin mo, i-deport mo yung mga big time, mga bilyonaryong pogo operator. Sila yung bumili ng ticket, sila ang nasunod kung saan sila bababa. Nag-stop over sa isang lugar, hindi na daw tumuloy ng China. Wala nang nagawa ang Bureau of Immigration. Ganyan, kaya din sa immigration, napakalawak ng reforma dapat gawin dyan. Pati yung Department of Foreign Affairs, hindi rin ho nila, alam naman kung paano naman ho, maghanap tayo, mahanap nila yung mga Pilipinong nagtatago sa ibang bansa na may mga kaso dito sa Pilipinas. Katulad ni Harry Roque, mag-asawang Harry Roque at iba pa na mga Pilipinong basta na lang nakakatakas. Yung pag-alis ng panahon ni Goo, Alice Goo, ang dami nakaalis dyan. Hindi rin alam ng immigration until now kung saan dumaan. At yun naman, Harry Roque na nasa labas ng bansa na may mga kaso rito, hindi rin alam kung saan dumaan, paano nakapunta ito. Nakapunta ng Abu Dhabi, Dubai, nakapunta ng China, punta ng Singapore, nagpunta ng Japan, nag-try pa raw pupunta ng Amerika, mabuti hinarang si Japan. Hindi pinayagang makalipad. Yan po yung mga palusot. Nalulusutan tayo. Pero ang tanong, bakit hindi nakokontrol ito at namomonitor ng Bureau of Immigration? Ang tanongin po yung Intelligence Division ng Immigration doon sa Senado, wala talagang alam eh. Hanggang doon lang ang monitor nila. Hindi mo lang inalam sa China kung bakit pinapasok doon si Roque. Hindi mo lang inalam sa Japan kung bakit hinold ng Japanese authorities si Harry Roque para hindi makapunta ng Amerika. Anong dahilan? Mayroong mga dahilan yun. Hindi naman basta-basta pipigilin yun eh. Hindi rin daw niya alam. At ngayon hindi nila alam kung nasa si Harry Roque at yung mag-asawa. Paikot-ikot yung Harry Roque sa Middle East, dito sa ASEAN, at kung ano-ano. Pero hindi ho matrace ng immigration at DFA. Talagang ang daming kulang. Although hindi pa naman guilty si Roque, may warrant lang siya tungkol dun sa hindi niya pagsipot sa Kongreso, yung qualified human trafficking nasa prosecutor's office pa, pero mabigat po yung kasong yun, non-bailable po yun. Non-bailable offense po yung qualified human trafficking kasi ang paniniwala ng mga otoridad ng PAO, Presidential Anti-Organized Crime Commission, na siya nag-file ng kaso against Roque, na supporters ni Sara, alam naman natin yan, pinansyal pa nga sa eleksyon, ay may kinalaman sa illegal na pogo. Ayan o. At yung mga kayamanan niyang bigla na tinatanong ng Quadcom saan galing, hindi niya may paliwanag, nagtago na siya. Kasi meron siyang asset na mahigit na 60 million. Wala naman siyang malaking negosyo, saan magagaling yung perang yun. Tinatanong lang siya kung nasaan at sabi niya magsusumiti siya na record kung saan galing yung pera. Hindi na ako nagpakita at nagtago na. So parang guilty ang dating. Okay, yung human right, yung qualified human trafficking, hindi lang siya basta abogado ng pogo. Siya ay may kinalaman at paniniwalaang involved kasama sa may-ari ng pogo na illegal dito sa ating bansa. At kasama rin sa mga pagpapadala rito ng kung sino-sino kailang mga workers. Kaya nga qualified human trafficking po ang kanyang kinakaharap. Ayan po ang kaganapan. Please like and share ng ating mga video sa ating mga topic dito. Huwag tayong mabahala at ako naman hanggat kaya ko sa abot ng ating kakayanan araw-araw, ipapaliwanag ko sa inyo at ibabalita ko sa inyo kung ano mga nangyayari para meron tayong kaalaman at paki-like and share po ninyo ang mga video ito lalo na ngayon sa mga politiko na kandidato. Napakarami hong mga artista at mga kandidato ngayon. Wala tayong marinig na paninindigan sa West Philippine Sea. Pero nanghihingi sila ng suporta. Di lalo na pag napwesto yung mga yan. Wala tayong aasahan paninindigan. Kaya ingat lang po tayo. Ingat lang po kayo sa pagtanggap sa mga butanting ito or sa mga kandidatong ito. Diba dapat wag nating iboto yung mga artistang kumakandidato na walang alam. Kapag may alam, kapag nakita ninyo na meron na itong mga napatunayan, meron na itong nagawa, at meron na itong experience sa paglilingkod bayan, sa legislation, o kung ano man ang kanyang mga karanasan sa pag-manage ng isang lugar, iboto ninyo kung magaling. Pero yung mga katulad nitong si Philip Salvador na walang alam kundi maging tuta lang ni Digong at maging tuta lang ni Bongo, kasi akay-akay to lagi ni Bongo kahit saan magpunta eh. Nag-early campaigning na ito, matagal na. Lagi nitong kasama si Philip Salvador, itong si Bongo. Tapos itong si Jimmy Bondoc. Naku po, wag niyong iboto. Talagang yan po yung mga magiging tuta lang ni Digong at tuta lang ng mga Tsekwa.
pati itong si Willie Revillame, na magiging ano lang to, magiging sunod-sunuran lang to sa mga advisor niya at kay Digong. 'Di ba? Nung unang hakbang ng mautog nila sa Davao City, si Willie Revillame, sinabi niya na kaya siya kakandidato dahil ito na daw ang tamang oras at ang nag-push sa kanya para kumandidato bilang senador ay walang iba kundi si Digong. Ano ba si Digong? Pro-Chekwa. Diba? Kaya napakahirap po na magkaroon tayo ng mga senador na puro pro-Chekwa. Bakit? Baka nga mamaya pati Palawan ay hindi na sa atin. Baka mamaya pati nga itong mga Pag-asa Island na yan, magulat tayo, hindi na atin. Dahil po sa mga ganyang katulad ni Philip Salvador na walang imik sa West Philippine Sea, walang kwentang kandidato, at isa pa, ang nagpahamak sa West Philippine Sea, after po, sabihin ni Marcoleta na walang West Philippine Sea, lumabas na po sa mga social media ng China, itong kanilang kiniklaim na pati Palawan po ay sakop po ng China. Dahil po yan kay Marcoleta. So, alam nyo na gagawin nyo dyan sa darating na eleksyon, 2025, Mayo. Huwag nating iboto. Kasi ang mangyayari po nito, mapapasama lang na mapapasama ang ating mga kalupaan at ating karagatan dahil sa mga katulad nitong mga kumakandidato na ito na wala pong ibang alam kung hindi ang protektahan lamang si Digong at hindi ang soberenya ng ating bayan. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo, please support Sir Mike Abe Opinions sa YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo, ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first, bye bye po.